kay Ginoong Melanio Gabriel. Ang mga ito ay ilan sa napakaraming mga pagkakataon ng minaling pagsipi ng Biblia, lalo na ng talata sa Gawa 20:28. Grammatically, isang malaking kamangmangan sa katotohanan ng isang common noun plural na salita, mga Iglesia ni Cristo, ay gawin at palitan ng particular proper noun singular na Iglesia ni Cristo o Church of Christ. Malilinlang mo ang mga tao sa pag-aakalang ang nasusulat sa Roma 16:16 ay isang sektang nangangalang Iglesia ni Cristo o Church of Christ. At para patunayang sadyang ganito ang estilo ng mga ministro ni Manalo, maging sa kanilang pagsasalita sa radyo at telebisyon, ay walang takot sa Diyos kung kanilang lapastanganin ang mga banal na salita, pansinin at panoorin. Kapagkat sinusubo kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos, upang maalaman mo. Kapansin-pansin na sadyang dinagdagan ng salitang mo ng manggagawa ni Manalo ang talata ng Deuteronomio 13 at 3. Muling panoorin. Upang maalaman mo. Talagang lapastangan sa Diyos ang mga tao ito. Para lamang mailusot ang pansariling kagustuhan, ay hindi nangingiming bantuan ang talata at hindi lamang sa iilang pagkakataon nila ginagawa ito. Panoorin. sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip, talastas ko ang kanilang iniisip, Sabagkat hindi pa nila iniisip yung pagtalikod. Maliwanag ang nasa talata na ang talastas ng Diyos ay ang kanilang iniisip. Ngunit pansinin kung paano ito pinipilipit ng manggagawa ng mangangaral na nagpapakilalang anghel. Sabagkat hindi pa nila iniisip yung pagtalikod. Sabagkat hindi pa nila iniisip yung pagtalikod. Totoong nakakikilabot na may mga ganitong nagpapakilalang mangangaral pa naman daw ng Diyos. Ngunit walang takot na pinipilipit ang salita ng Diyos bilang patunay na talagang gawin na nila ang kalapastangan ng ganito. Panoorin at pagmasdang mabuti. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Ang masama niya, yung lalaki mag-isa. Maliwanag ang salita ng Diyos. Hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Ngunit muling panoorin ang sinabi naman ng manggagawa ng mangangaral na nagpapakilalang anghel. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Ang masama niya, yung lalaki mag-isa. Sadyang nakadidismaya at nakayayanig ang estilo ng paggamit ng talata ng Biblia ng mga ministro ni Manalo na sa maraming pagkakataon ay nakita natin kung paano nila sinasadya na palitan ang mga salita na nakasulat sa talata ng Biblia. Walang takot at buong kapangasan na pinapalitan nila kung ano ang totoong nakasulat. Maging sa pagkopya ng mga talata ay kapansin-pansin na sinasadya nilang ibahin kung ano ang talagang nakasulat upang iligaw ang mga kawaawang kanilang mapapaniwala. Paano na lamang ang mga taong hindi na nagbasa at umasa na lamang sa kung ano ang sinasabi nila? Hindi ba maliwanag na sa halip na buhay na walang hanggan, ang kakamtin ay parusa? Tandaan, ipinagpauna ng mga ngaral ng Diyos na si San Pablo sa Galacia 1 at 8 na sinasabi niyang ang mga bulaang mga ngaral upang makapagligaw ng mga tao ay pakunwari ring gagamit ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi upang magligtas, kundi upang magligaw ng mga tao. Ito rin ang kanyang ibinabala sa Kapitulo 11, 13-15 ng 2 Korinto.
sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay nasasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kung kaya't hindi ko masisisi kung masabi ni Ginoong Ray Ismael ang ganito. Alam mo, Renel, at kayo na mapang-api sa kapwa ninyo ministro sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, pagtalikod ko noon sa Central, ang sabi ko sa aking sarili patungkol sa inyo, panahon nyo ngayon, araw nyo ngayon, magsaya kayo. Pero babalikan ko kayo at darating ang panahon, ibubulgar ko ang kabulukan ninyo. At hanggang ngayon, narito pa rin ang conviction kong yan sa aking sarili. At humanda na kayo, magsisimula na ako na ibulgar ang inyong maraming kamalian. Sabi ko lang sa aking sarili, hindi ko alam kung paano ko kayo lalabanan. Hindi ko alam kung paano ko ilalantad ang inyong kamalian. Pero one thing is sure, babalikan at babalikan ko kayo. At ilalantad ko sa taong bayan ang inyong matinding mga kasalanan. Abot na hanggang langit ang kasamaan ng iglesyang yan. Ito pong muli, si Brother Danny Novales nagsasabing, ang pagsusuri ay kailangan ng hindi na paglalalangan, sapagkat maraming gumagamit din ng banal na kasulatan, ngunit magliligaw at pawang bulaan. Magandang gabi, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun naman, kapatid na Dani, nagbalik. Bumalik na nga sa kanilang kabirduhan. Itong mga ministrong nagpapakilalang, ano ba? Mga Manggagawa oo. ng nagpapakilalang anghel. Totoo naman yun dahil yun ang kanilang inaangkin. Maitanong nga natin kay Brother Eli. Brother Eli, ano po ba ang talagang lunas na sa ganitong kalakaran sa ating panahon? Wala lunas yan, ano. Ano po ba yun? Ang mga iglesia ni Manalo, hopeless case na yan, pagkakaligaw ng mga yan. Mga ministro, maaliban na lang magbukas sila ng isip, hopeless na yan eh. Kasi kitang-kita mo naman na alam naman nila may mali eh. Si Ray Ismael na may mali, bumalik doon. Something is behind that, Brother Dan. Alam mo, sometimes, power, wealth, fame, money, blinds the heart of a man, the intelligence of a man. Yun nga po, kawaawa po yung mga taong, kasi kaya po... Kaya nga tayo nagsasalita, naaawa naman tayo dun sa mga pwede naman nating mailigtas o mailibre sa kanilang pandaraya. Kaya tayo nagsasalita. Pero ang ibinaaganti naman sa atin, puro mga ano naman, Brother Danny, alam mo. mga personal po. Personal, hindi doktrina. Pati ba naman yung kaso na hindi naman kaso eh. Panoorin yung mga kababayan. No? Ito, isang akusasyon. Gusto ko lang sagutin. Kapatid na Mel. Kapatid na Michael, mga kaibigan, ito sinasabi ng mga manggagawa nung puno nagpakilalang Diyos na pamamaraan ang pangangasiwa ng puno nila na na-enjoy daw ng kanilang kapatiran para lang makakuha ng pera. Opo. Inuutusan niya silang magsangla ng hari-arian. Meron siyang dahilan para maakit ho yung mga miyembro, di ba? Oh, Ano sabi ho? hindi naman daw madadala sa langit eh. At isa pa, Opo. babayaran naman ika namin. Kapatid na Paul, puntahan ko muna yung babayaran. Totoo bang binabayaran ho niya yung mga naisasanla? Merong mga hindi nabayaran eh. Ito po, ibinigay sa amin nung anak ng may-ari na isinangla. Si Mr. Pablo Samonte, yung kanyang anak, nagsadya sa atin eh. Opo. Dahil sa yung ari-arian ng kanyang magulang ay isinangla. At yung pinagsanglaan, gaya ng ginagawa ng iba, ibinibigay doon sa kanilang puno. Na ang pangako ay babayaran niya, tutubusin. Sino mo, napakasinungaling mo. Hoy, tarantado. Sinungaling.